Kabanata 471. Wala ka pa ring gustong sabihin. Ngumisi si Brenda. Natutuwa siyang tingnan ang nalilitong mukha ni Mark. I'm such a genius to have thought of that method para lokohin ka. Naisip niya. Tumingin muli si Mark sa kanya at biglang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ni Brenda nandito siya para iwasan si Cheryl. Akala niya ay gumana ang plano niya. Ano kayang iniisip ng babaeng ito? Na-curious si Mark. What are you talking about? I am not hiding from anyone, naka-poker face na sabi ni Mark. Nagpapanggap ka pa, no? Dahil ang galing mo magpanggap, prangka ako. Nagtago ka kay Cheryl ng Champ family, di ba? Ngumisi si Brenda. Bakit ako magtatago sa kanya? Nagkibit balikat si Mark. Sus, nagpapanggap ka pa. Ilalantad kita ngayon. Halika dito. Kumaway si Brenda kay Mark. Nanatiling walang pakialam si Mark. Idiot ka talaga. Nagalit siya sa reaksyon nito. She yelled, hintayin mo na lang nabugbugin ka ni Cheryl. Hindi niya magagawa iyon. Malamig ang mga mata ni Mark. Hindi siya makapaniwala na walang kamalay-malay si Brenda sa kanyang ginawa. Kampante pa rin siya. Napakayabang na babae. Naisip ba niya na ang iba ay pipi? Na siya lang ang matalinong tao sa mundo. Hoy, bingi ka ba o naglalaro? Nabanggit ko na ang pamilyang Champ. Don't tell me na hindi mo sila kilala. Isa sila sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Tumawa si Brenda. Paano naging ignorante si Mark? Alam ko, mahina akong sabi ni Mark. Ayan. Hindi ka man lang bastos sa harap ng pamilya Champ, alam mo ba iyon? Ikaw, kaya naman nagtago ka rito ng palihim. Alam mo pa rin ang tungkol sa iyong sarili. Sa tingin mo hanggang kailan mo kaya? Makatakas pa rin dito, pagmamalaki ni Brenda. Kumunat ang noo ni Mark. Tanungin kita, may mga larawan ba ng isang magandang babae sa iyong mobile phone? Tumawa si Brenda. Siya ay nakakaramdam ng labis na kasiyahan. Oo, anong meron? Walang pakialam na sagot ni Mark. Let me tell you, ang babae sa mga litrato ay si Cheryl ng Champ family. Natatakot ka ngayon, di ba? Dapat ipinakita mo ang mga larawang iyon kay Cheryl at saka mo napagtanto na nasaktan mo siya. Kaya ka tumakas at nagtatago dito na parang duwag. Bakit ayaw mong magsalita? Aba, na-expose na kita di ba? Uy, tumigil ka nga sa pagpapanggap. Tumawa ng proud si Brenda at sinabing, tignan mo yang mukha mong tanga. Hindi mo pa alam kung sino ang nagpadala ng mga litratong iyon sa iyo, di ba? Kung tutusin, ako ang nagpadala sa iyo. Ikaw ba ang nagpadala ng mga litrato? Sabi ni Mark. You are such a fool. Sino pa ba ang naisip mo? Akala mo ba si Cheryl yun? Bakit ka narcissistic? Do you think Cheryl sent you her photos willingly because she liked you? Gustong tumawa ni Brenda. Ito ay masyadong katawa-tawa. Gayunpaman, kahit sabihin mo kay Cheryl na ako iyon, hindi rin siya maniniwala sa'yo. Ginawa kong parang kuha ng surveillance camera sa hotel mo ang mga litrato. Isa pa, good girl naman ako sa paningin niya. Ikaw. Napatingin si Mark sa kanya. So, niloko mo na ako. Nagsisisi ka ba na tretuhin mo ako ng ganyan? Ngumisi si Brenda. Ang sarap maghayganti kay Mark na nakabangga sa kanya at tumingin sa katawan niya. Hindi ko pinagsisisihan. Umiling si Mark. Ayaw mo. Napakabongga mo. Timple lang kasing pumatay ng langgam para matalo ka ni Cheryl. She can't protect herself now. Paano niya ako matatalo? Tanong ni Mark. Kampante ka ba? Kahit magkagulo ang pamilya Champ, matatalo ka pa rin nila, sarkastikong sabi ni Brenda. Hindi siya makapaniwala na iniisip pa rin ni Mark na may paraan siya. That's not necessarily true. The Champ family will be wiped out soon. Hindi na nila ako masusundan, sabi ni Mark. Masyado kang mapangahas. Ikaw ang mayabang. Ako, ngumisi si Brenda. Oo. Oo nga pala, alam ni Cheryl na nasa akin ang mga litrato niya. Hiniling niya sa akin na itago iyon, sabi ni Mark sa kanya. Niloloko mo ba ako? Sarcastic na tumawa si Brenda, gusto ba niyang itago mo ang mga litrato dahil nagustuhan ka niya? Oo. Aaminin mo ba? Bakit ang walang hiya mo? Si Cheryl ay miyembro ng pamilya Champ.
Imposibleng magka-interes siya sa'yo, pero gusto mo pang magyabang. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang pinukaw ang gulo sa pamilya Champ ngayon? Pinagtawanan siya ni Brenda. Napakabongga ng mga salita niya. Si Cheryl ay isang mayamang babae, isang marangal na prinsesa. Imposible para sa kanya na hilingin kay Mark na panatilihin ang kanyang mga larawan. Paanong magkagusto si Cheryl sa ganitong klaseng bastard? Tila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Kung ikukumpara sa 4 greatest households, walang iba si Mark kundi si T. Tinusubukan niyang kumonekta sa mga taong may mas mataas na katayuan sa lipunan. Nanaginip ba siya? Tama ka. Ako ang nasa likod nito, tumango si Mark at sinabi. Kawakas ay naging matalino si Brenda, naisip niya. Wow! Mark, ang galing mo talaga noon. Napakalaking gulo ang dinala mo sa pamilya Champ. Napakalakas mo. Nanunuyang sabi ni Brenda. Paano magugulo ng isang tulad ni Mark ang pamilya Champ? Tiyak na natakot si Mark, kaya nagsasalita siya ng walang kaparerekon. Sa sobrang lakas mo, bakit ka pa nagtatago dito? Tanong ni Brenda. Since kailan ko sinabing dito ako nagtatago? Nagtataka si Mark. Di man. I can't make sense to you. You're too pretentious, single ni Brenda. Mas mabuting humanap ka ng mapagtatagwa ng mabilis. Sa tingin ko ikaw ang kailangang itago, walang pakialam na sabi ni Mark. Si Brenda ang pangunahing dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Cheryl sa kanya. Magagalit si Cheryl kapag nakita niya si Brenda. Bakit ako magtatago? Hindi naman ako duwag na katulad mo. Ayokong makipag-usap sa'yo, tanga, natatawang sabi ni Brenda sa kanya. Sa pagkakataong ito, naglakad papunta sa kanila ang lalaking kasama ni Brenda. Hinahanap niya si Brenda. Brenda, binubuli ka ba ng taong ito? Kumunat ang noo ng lalaki at tinitigan si Mark. Siya, humisi si Brenda, how dare he bully me? Tama. Tingnan mo ang mukha niyang tanga. Umalis ka nga sa harap ko. Naririnig mo ba ako? Saway ng lalaki. Dapat niyang ipakita ang dignidad at lakas ng isang lalaki sa harap ni Brenda. Dapat tingin si Mark sa kanya. You know what? This person offended the Champ family, yet he's saying that he was the one who ruined the Champ family. Isn't he idiotic? Sabi ni Brenda. Humakbang ang lalaki at humagalpak ng tawa. Brenda, sinabi niya ba talaga iyon? Well, you didn't get to see how he spoke just now. He was so serious. Baka maniwala ako sa kanya kung tanga ako, but unfortunately, I am not, panunuya ni Brenda. Kalokohan talaga ito. Tinira mo ba ang pamilya Champ? Bakit hindi mo sinabi na pati pamilya Allen ay nalipol mo rin? Tumawa ang lalaki. Kalimutan mo na. Malapit na siyang magka-problema. I am going to the restroom. Wait for me. Pumunta si Brenda sa banyo. Hoy, kung gusto mong magpanggap, pumunta ka sa ibang lugar. Kung magpapanggap ka ulit sa harap ni Brenda, haharapin kita. Babala ng lalaki kay Mark. Sa kanyang opinyon, sinusubukan ni Mark na manligaw kay Brenda, ngunit nalantad siya. Kilala mo ba kung sino si Brenda? Walang ekspresyon si Mark. It's none of your business. Lumabas ka, galit na pinandilatan ng lalaki si Mark. Dapat tingin si Mark sa kanya. This is interesting. Anong pangalan mo? You don't deserve to know my name. Brenda, let's go. Nang makita ng lalaki si Brenda na palabas ng restroom ay ayaw niyang kausapin si Mark. Kailangan niyang ipagpatuloy ang mga sumusunod na aktibidad. Tumango si Brenda at naiinis na tumingin kay Mark. Hoy duwag, bilasan mong maghukay ng butas para makapagtago. Nakakahiya. Teka, bigla siyang pinigilan ni Mark. Ano? Hihingi ka ba ng tulong sa akin? Sa tingin mo tutulungan kita. Mangarap ka. Nasiyahan si Brenda sa panunuya kay Mark. No, you should be concerned about yourself. Well, Cheryl is coming, mataray na sabi ni Mark. Kabanata 472. Idiot. Alam mo bang nandito ako dahil sinundan ko si Cheryl? Hindi ko alam kung nasaan siya, pero wala talaga siya dito. Tumawa si Brenda. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Lumabas ng airport si Cheryl. Tiyak na hinahanap niya si Mark sa ibang lugar. Pinalak kasi ni Brenda na sabihin kay Cheryl ng palihim na dito nagtatago si Mark para pumunta si Cheryl at harapin si Mark.
Duwag, paano mo pa maipagmamalaki ang sarili mo kung dito ka nagtatago? Napaisip si Brenda. Papuntahin niya si Cheryl dito. Mapapahiya si Mark. You can see for yourself. She's coming over, kibat balikat na sabi ni Mark. Di man, gusto mo pa ba akong lokohin? Ngumisi si Brenda. Hindi siya maniniwala sa isang salita mula kay Mark. Kahit dumating si Cheryl, ikaw ang mahihirapan. Nagpatuloy si Brenda. Ano ngayon? Kahit na sinabi ni Mark kay Cheryl na si Brenda ang kumuha ng mga larawan, wala siyang ebidensya. Isa siyang masunuring babae sa paningin ni Cheryl. Maniniwala kaya si Cheryl sa tulad ni Mark na tulala? Hanggat lumuluha si Brenda, maniniwala si Cheryl sa anumang sasabihin niya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. That's not necessarily true. Nasabi ko na sa kanya ang lahat. Walang pakialam si Mark. Tinabi mo ba sa kanya? You're nothing but she asterisk T in Cheryl's eyes. Would she believe you? The last time I cried in front of her, she believed me and even shared her room with me. Kahit lumuhad ka. Taharap niya at humingi ng awa, hindi rin siya maniniwala sa iyo, tumawa ng malakas si Brenda. Paanong nabluff pa rin si Mark sa oras na ito? Habang tinatawanan ni Brenda si Mark, narinig niya ang tunog ng nagmamadaling high heels. Napalingon siya nang hindi sinasadya. Isang malakas na sampal ang dama po sa maganda niyang mukha. Napasigaw si Brenda at muntik nang mahulog sa lupa. Galit na galit siya. UFX King slap me. Sino? Cheryl, bakit ka nandito? Nagulat si Brenda nang makita ang isang napakalamig na mukha. Nagpakita na talaga si Cheryl. Ano ang dapat niyang gawin? Nagpanik si Brenda. Nanlalabo na ang mga mata ni Brenda dahil sa mga luha. Napaluha siya at sinabing, Cheryl, alam mo ba? I was here to have a meal with my friend, but this person, he is going to drag me again. Nagkunwaring agrabyado si Brenda. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, muling nagtaas ng kamay si Cheryl. Tinampal na naman si Brenda sa mukha. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa na may luha sa kanyang mga mata. Cheryl, bakit mo ako sinaktan? Tinakpin ni Brenda ang mukha at humagulgol. Gulat na gulat ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Hindi niya maiwasang magalit nang makitang sinasampal si Brenda. Gayunpaman, nang makita niyang si Cheryl ang sumampal kay Brenda, napatulala siya. Paano may kukumpara ang pamilya niya kay Cheryl? Hindi naglakas loob na gumalaw ang lalaki. Kinilabutan siya. Galit na tinitig ni Cheryl si Brenda. Mababa ang tingin niya kay Mark sa simula pa lang. Gayunpaman, kung hindi sinisiraan ni Brenda si Mark, hindi lalago ang hindi pagkakaunawaan ni Cheryl kay Mark. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Napaisip si Cheryl. Cheryl, I'm Thea. Don't you remember me? We were together at the hotel last time. You. Umiiyak at bumangon si Brenda na labis na nakaramdam ng mali. Puno ng luha ang malaki at magandang mata niya. Nakakaawa at inosente ang itsura niya. Kahit sino ay gustong protektahan siya. Napakagaling ni Brenda na magmukhang nakakaawa. Thea, are you still trying to lie to me? Inawakan ni Cheryl ang buhok ni Brenda. Nasa paghihirap si Brenda. Umiyak siya, Cheryl, ako si Thea. Masakit, masakit. Malakas na sinampal ni Cheryl ang mukha ni Brenda. Matapos ang ilang sampal ay namumula at namamaga ang mukha ni Brenda. Natigilan si Brenda. Ano ang nangyayari? Naipakita niya ang kaawa-awa niyang side, pero mukhang wala ng tiwala sa kanya si Cheryl. Naniwala ba talaga si Cheryl kay Mark? Hindi maaaring totoo iyon. Bakit siya? Ang galing mo umarte. Alam mo bang dinala mo ako ng malaking problema? Hindi na napigilan ni Cheryl ang galit sa kanya. Gusto niyang patayin si Brenda. At the same time, puno ng panghihinayang ang puso niya. Bakit siya naniwala sa babaeng ito? Niyaya pa niya si Brenda na matulog sa iisang kwarto kasama niya, ngunit sinamantala ni Brenda ang kanyang kabaitan at kinuha ang mga litratong iyon ni Cheryl. Pinagtaksiyan ng dalaga ang kabaitan ni Cheryl. What are you talking about, Cheryl? Ay, kinilabutan si Brenda. Sa pagkakataong ito, halatang-halata niyang nararamdaman na galit si Cheryl. Pagmamakaawa niya sa lalaki na gulat na nasa tabi niya. Young Master Woods, please take me away. Take me out of here. Please. Sob.
Nanginginig ang lalaki at natakot na sinabi kay Cheryl, President Champ, wala akong alam. Hindi ko rin kilala ang babaeng ito. You can do whatever you want. I'm sorry. Labas. Tigaw ni Cheryl. Sa sobrang takot ng lalaki ay nakasalampak siya sa lupa. Hindi kayang guluhin ng kanyang pamilya ang pamilya Champ. Kung nasaktan niya siya, masisira ang pamilya niya. Makatakas lang siya. Siguradong hindi niya sasaktan ang pamilya Champ para sa isang babaeng tulad ni Brenda na gusto lang niyang lokohin. Tumayo siya at tumakbo palayo. Young Master Woods, Young Master Woods. Nagulat si Brenda. Ang lalaking ito na dapat ay nahuhumaling sa kanya ay tumakas lang at iniwan siyang mag-isa. Hindi siya makapaniwala. Oh, Cheryl, please don't hit me. It's all Mark's fault, umiiyak na sabi ni Brenda. How dare you say that still? Walang mapaglabasan ng galit si Cheryl. Muli niyang sinampal ang mukha ni Brenda. Ikaw ang kumuha ng litrato. No, I didn't, Cheryl. How could you be suspicious of me? I won't do such thing, Cheryl, takot na takot si Brenda. Tinabi ba talaga ni Mark kay Cheryl? At talagang naniwala si Cheryl. Bakit siya? Nagsisinungaling ka pa. Kinuha mo ang mga litrato ko at ipinadala sa kanya, di ba? Namumula ang mga mata ni Cheryl at puno ng galit. Hindi, sinabi niya ba? Hindi. Cheryl, huwag kang maniwala sa kanya, huwag kang maniwala sa kanya. Umiyak si Brenda at nagmamadaling umiling. Naniniwala ako sa kanya, sabi ni Cheryl. Ano? Si Cheryl, sinisiraan niya ako. Cheryl, ako. Nanlaki ang mata ni Brenda sa gulat. Bakit naman maniniwala si Cheryl kay Mark? Alam mo ba kung anong malaking problema ang dinala mo sa akin? Sa sandaling ito, ang matinding pressure na naramdaman ni Cheryl nitong mga nakaraang araw ay sa wakas ay nanag sa kanya. Natamba siya at napaluha. Nagulat si Brenda. Ano ang ginawa niya para saktan si Cheryl? Siya ay nagtaka. You made me misunderstand him. Nasa ganyang sitwasyon ngayon ang pamilya Champ natin dahil sayo. Pinunasan ni Cheryl ang mga luha niya at napuno na naman ng galit ang maganda niyang mga mata. Cheryl, ano? Anong sinasabi mo? Natarante si Brenda. You made me misunderstand Mark. Ngayon gusto niyang gawing mga dukha ang pamilya ko. Hindi napigilan ni Cheryl na sampelan ng paulit-ulit ang mukha ni Brenda. Umagulaw si Brenda. Ibig mong sabihin si Mark ang Samaire sa pamilya Champ. Hindi makapaniwala si Brenda sa narinig. Totoo ba ito? Paano magiging sapat ang kapangyarihan ni Mark para harapin ang pamilya Champ? Ang pamilyang Champ ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Paano ito magiging posible? Ano ang background ni Mark? Hindi nakaimik si Brenda. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Mark? Siya ba talaga ang nagdala sa pamilya Champ sa sitwasyon nila ngayon? Napaisip si Brenda. Iniling din daw sa kanya ni Cheryl na itago ang mga litrato. Totoo rin ba iyon? Biglang natakot si Brenda. Hindi kaya mas makapangyarihan si Mark kaysa sa 4 greatest households. Oo, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kung hindi mo ako pinaintindi sa kanya, higit sa kalahati ng mga isyong kinakaharap ng pamilya ko ngayon ay hindi mangyayari, nagngangalit ang mga ngipin ni Cheryl sa galit. Kung hindi dahil kay Brenda, hindi niya tatawanan si Mark at minamaliit siya ng ganoon. Ang mga bagay ay hindi magiging kasing sama ng dati. Ngayon, papatayin na kita. Puno ng puot ang mga mata ni Cheryl. Sa sobrang takot ni Brenda ay napaiyak siya. Hindi, Cheryl. Nagkamali ako. Hinding-hindi ko nagagawin iyon. Cheryl. Oh, Mark, tulungan mo ako, tulong. Tumingin si Brenda kay Mark na may nagsusumamong mga mata. Kabanata 473. Iniisip ni Brenda noon na si Mark ay mula lamang sa isang mayamang pamilya, ngunit isang hindi maihahambing sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Kaya naman nagkaroon siya ng ideya na hayaan si Cheryl na makipag-ayos kay Mark. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mas malakas pa si Mark kaysa sa 4 greatest households. Gaano kaya kayaman si Mark? Hindi pa rin makapaniwala si Brenda. Lalo siyang umiyak. Ang kanyang pamilya ay mayaman, ngunit ito ay hindi maihahambing sa 4 na pinakadakilang sambahayan din. Kung gusto siyang patayin ng pamilya Champ, ang kanyang mga magulang ay matatakot na gawin ang anumang bagay. Ito ang pagkamatay niya.
Takot na pakiusap ni Brenda habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Please, Mark, please save me. Alam kong mali ako at hindi ko na uulitin. I beg you, it's just a piece of cake for you. Please put in a good word for me, okay? Dahil nagawang sirain ni Mark ang pamilya Champ, dapat madali para sa kanya na tulungan siya. Gayunpaman, nanatiling walang malasakit si Mark. Kung may nagawang mali si Brenda, dapat siyang parusahan. Mark, kung tutulungan mo ako, makakasama kita ng ilang taon. Sob, help me. May mga litrato pa ni Cheryl sa cellphone ko na hindi ko na ipadala sa'yo. May mas maganda pa. Ipapadala ko lahat sa iyo, pakisave. Bago pa matapos ni Brenda ang kanyang sasabihin, sinipan na ni Cheryl si Brenda ng galit. Ilang larawan ni Cheryl ang kinuha ni Brenda. Habang iniisip ito ni Cheryl ay lalo siyang nagalit. Naisip niya ang oras na tinanggal ni Brenda ang kanyang kumot, nag-uusok na sa galit si Cheryl. Bumagsak si Brenda sa lupa, nakahawak sa kanyang tiyan habang siya ay sumisigaw. Naka-high heel si Cheryl nang sinipa niya si Brenda. Halos himatayan si Brenda dahil sa sakit. Luhaan ang buong mukha, gumapang siya at niyakap ang binti ni Mark. Mark, please save me. Ayokong mamatay. Sob, natakot talaga siya. Hindi niya kailanman iisipin ang ganong kahihinatnan kapag kinuha niya ang larawan ni Cheryl noong mga oras na iyon. Kung hindi, bakit siya maglakas loob na gawin iyon? Tumingin si Mark sa kanya nang walang pakialam. Patuloy sa pag-iyak si Brenda habang niyayakap ng mahigpit si Mark. Lumapit si Cheryl para hablutin ang buhok ni Brenda. Napasigaw si Brenda, ngunit hindi niya binitawan ang binti ni Mark. Mark! Sob! Mark! Tinampal ni Cheryl ang mukha ni Brenda. Napatulala si Brenda. Tinamantala ni Cheryl ang pagkakataon at hinawakan ang buhok ni Brenda para hilahin siya. Umalas si Brenda sa pagkakahawak pero nang bumalik siya sa katinoan, kinilabutan siya. Mark, ayoko pang mamatay. Kung papatayin kita, mapapatawad ako ni Mark. Galit na napaupo si Cheryl sa katawan ni Brenda at sinakal ang lalamunan ni Brenda. No, it's your business to kill her, pero masisira pa rin ang pamilya mo, mataray na sabi ni Mark. Hindi magbabago ang isip niya. Kahit na pinalalim ni Brenda ang hindi pagkakaunawaan, si Cheryl ang may kasalanan. Tutupad si Mark sa kanyang mga salita. Masisira niya ang pamilya Champ kahit na. Mark Orleans, si Cheryl, na sumasakal kay Brenda, ay may namumong luha sa kanyang mga mata. Pumunta siya dito para magmakaawa kay Mark. Pagkatapos, nakilala niya ang taong nanloko sa kanya. Hindi niya makontrol ang kanyang pagnanais na patayin si Brenda, ngunit hindi mababago ng kanyang aksyon ang desisyon ni Mark. Bigla siyang nawalan ng lakas. Ang pressure mula sa buong pamilya Champ at ang sakit na binugbog ng mga miyembro ng kanyang pamilya ay napakabigat para kay Cheryl. Nag-collapse siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nakakaawa talaga ang itsura niya. Ang paraan ng pag-iyak ni Cheryl ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa ng sinuman. Could you please let me go? Please, umiiyak na sabi ni Cheryl. Tinabi ko na. Gagawin ko ang sinabi ko, malamig na sabi ni Mark. How can you let me go? Anong gusto mong gawin ko? Bumagsak si Cheryl. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang silbi ng pagpatay kay Brenda? Iniisip niya ang lahat ng paraan para patawarin siya ni Mark. Gusto niyang ibigay ang sarili kay Mark, ngunit tumanggi ito. Nakiusap siya kay Mark, ngunit hindi rin niya ito tinanggap. Ibinigay pa niya ang kanyang pagmamataas at lumuhad sa harap ni Mark, ngunit nanatili pa rin itong walang pakialam. Wala siyang ibang paraan. Tinamantala ni Brenda na nasa ilalim ni Cheryl, ang pagkakataong itulak si Cheryl sa lupa. Bumangon si Brenda, nagmamadaling umalis sa takot at tumakas mula sa lugar. Napatingin si Mark kay Brenda. Mark, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko? Gumapang si Cheryl. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso. Siya ay ganap na walang magawa. Hindi siya natulungan ng kanyang pamilya. Kinailangan niyang tiisin ng mag-isa ang ganoong kabigat na presyon. Nilinaw ko na sayo, umiling si Mark. Umupo si Cheryl sa lupa, tahimik na tumutulo ang mga luha. Wala siyang choice kundi masaksihan na malapit nang mawala ang kanyang pamilya.
Humihingal si Brenda habang tumatakbo. Ang kanyang mukha ay mapatla at natatakot. Muntik na siyang masakal ni Cheryl pabalik sa restaurant. Takot na takot siya. Gusto talaga siyang patayin ni Cheryl. Hindi nagtagal, napuno siya ng puot. Tumanggi si Mark na iligtas siya. Tinanggap ba niya talaga siya bilang wala? Hindi ako magmamakaawa. Pumunta ka sa H2. Nagmura si Brenda sa kanyang puso. Nakahanap si Brenda ng mapagtatagwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa mga litrato ni Cheryl. Oo, hindi siya nagsisinungaling kay Mark. Marami pang litrato ni Cheryl na kasama niya. Bukod dito, ang mga larawang ito ay mas nagbubunyag. Hindi niya ipinadala ang mga ito kay Mark dahil sa tingin niya ay napakabuti nito para sa kanya. Cheryl? Oh Cheryl, gusto mo akong patayin. Okay, ikakalat ko ang mga litrato mo. Tingnan natin kung gaano kayabang. Sabi ni Brenda sabay nguso. Pero nang dumilat siya ay bigla niyang nakita ang lalaking tumakas kanina. Nagalit siya bigla. Galit siyang naglakad. Sampal. Tinampal ng malakas ni Brenda ang lalaki sa mukha. F-sick. Naglakas loob ka pa bang magpakita sa harapan ko? Siya ay talagang pipi upang humingi ng isang duwag upang kunin siya. Iniwan talaga siya nito at tumakbo palayo. Hinawakan ng lalaki ang pisngi niya. Ayos ka lang. Nagulat ang lalaki. Halos naisip na niya ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon habang nakikinig siya sa usapan nila noong mga oras na iyon. Laking gulat niya nang malaman na kinuha na ni Brenda ng mga larawan si Cheryl. Si Cheryl ay isang napakagandang babae kung tutuusin. Nagkaroon siya ng urge na makita ang mga litrato ni Cheryl. Interesado siya sa mga larawan. Gayunpaman, mapapahamak si Brenda kung gagawin niya ang ganoong bagay. Paano niya nagawang makaalis sa lugar na buhay? Halos isipin ng lalaki na napagkamalan niya si Brenda. Of course I'm fine. Kung hindi, dapat ba akong umasa sa'yo? Nagalit si Brenda. Nakatakas ka ba? Nataranta ang lalaki. It's none of your business. Lumayas ka sa harapan ko, at huwag ka nang magpapakita pa sa harapan ko. Tinulak ni Brenda ang lalaki palayo. Gayunpaman, hinawakan niya ang kamay niya. Galit na galit siya. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan ang lalaki, ngunit hinawakan ng lalaki ang kabilang kamay niya na may panunuya sa mukha. Bitawan mo ako. How dare you touch me? Naiinis si Brenda. How dare this idiot touch her? Isa lang siyang laruan na kaya niyang ipag-utos sa kalooban niya. You should have died. Let's have some fun before you die. Utang mo yan sa akin. Sa bagay, bakit ba sa tingin mo ay naging maayos ang pakikitungo ko sa'yo all this time? Humisi ang lalaki. Hinihintay niya ang pagkakataong ito mula nang makilala niya si Brenda. Hindi niya siya pakakawalan. Anong sinabi mo? Galit na sigaw ni Brenda. You take me as a plaything, yet in fact, you are also a plaything for me. Well, syempre kailangan kitang paglaruan. Tinampal ng lalaki si Brenda sa mukha. Natigilan si Brenda sa biglang sampal. Kinaladkad ng lalaki si Brenda papasok ng sasakyan. Ikaw, anong gustong gawin? How dare you slap me? Natauhan si Brenda at napasigaw. Tagalit at gulat ay pilit siyang lumayo sa lalaki. Gayunpaman, walang silbi para sa kanya ang pagpupumiglas. Paano niya lalabanan ang lakas ng isang lalaki? Sampal. Tinampal muli ng lalaki si Brenda sa mukha. Takot na takot siya. Boots, what are you doing? No, no. Hinawakan niya ang mga gamit sa tabi niya para pigilan ang sarili na makaladkad. Sumulyap ang lalaki sa kanya at sinuntok si Brenda sa tiyan. Sumisigaw, hinawakan ni Brenda ang kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Napatalsik siya sa kamao. Bumaba ang tingin sa kanya ng lalaki at pilit na ngumiti. Matagal mo na akong niloloko at sinasamantala. Ikaw na ngayon. Nang matapos magsalita ang lalaki, binuhat niya si Brenda sa kanyang mga balikat. Kabanata 474. Ipinasok ng lalaki si Brenda sa kotse. Kailangan niyang humanap ng tahimik na lugar para matupad ang kanyang layunin. Si Brenda ay walang malasakit sa kanya mula nang idagdag nila ang isa't isa sa WhatsApp. Hindi pa siya niloko ng mga babae noon. Si Brenda lang. Humph. Pumuso ang lalaki at pumarode sa isang disyerto na tabing kalsada. Tumawa siya ng masama. Tinampal niya ang mukha ni Brenda.
Umikit si Brenda sa sakit ngunit wala siyang lakas para magising. Nasasaktan siya sa suntok ng lalaki kanina. Hindi ka na magising ha. Tinimula ng mabangis na lalaki ang kanyang aksyon. Gayunpaman, biglang nagising si Brenda. Anong gusto mong gawin? Hindi. Nagpupumiglas siya sa takot. Tumawa ang lalaki. Sampal. Isang sampal ulit ay ibinigay ng lalaki kay Brenda. Nataranta, nagpatuloy si Brenda sa pagpupumiglas. Dapat inisip mo ang kahihinatnan kapag sinamantala mo ako. Anyway, mamamatay ka. Hindi ko dapat sinasayang ang ganoong pagkakataon. Tumawa ang lalaki. Naglakas loob si Brenda na kunan ng litrato si Cheryl. Mapapahamak siya sa madaling panahon. Si Brenda ay napahamak pa rin, sa makatuwid, kailangan muna niyang gamitin siya. Baka magpasalamat pa si Cheryl sa kanyang pagpapahirap kay Brenda kung malalaman niya ito. Hindi, napaluha si Brenda. Huwag mong gawin sa akin ito. Hindi ko nagagawin iyon. Uli na, mayabang natawa ng lalaki. Napapikit si Brenda sa kawalan ng pag-asa. Mapapahiya ba ako? Naisip niya. Bakit ako magdusa para sa isang maliit na pagkakamali? Naisip niya. Ayaw sumuko ni Brenda, ngunit nawawala na siya ng pag-asa. Wala siyang lakas para labanan. Napaiyak na lang siya nang hindi mapigilan. Ang kanyang galit kay Mark ay tumaas. Kasalanan mo ang lahat, Mark. Bakit hindi mo ako tinulungan? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Brenda at napasigaw sa takot nang makita ang isang punyal sa likod ng lalaking nakapatong sa kanya. Dumiretso ang punyal sa gulugad ng lalaki. Patay na ang lalaki. Patay na siya, patay na siya. Padubog na lumabas ng sasakyan si Brenda at tumakbo. Puno siya ng dugo at puno ng takot ang mukha niya. How could you be so mahiyain? Dapat hindi nakita niligtas, sabi ng may foreign accent. Nagulat si Brenda. Ang tanging nakikita niya ay isang pares ng napakagandang asul na mga mata na nakatingin sa kanya sa dilim. Isa pala itong dayuhang babae na may pamatay na katawan. Napatulala, nakaramdam din si Brenda ng selos. Ang banyagang babaeng ito ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura at figure. Ito ang unang bagay na nakakuha ng atensyon niya. Sino ka? Maingat na umatras si Brenda. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Lumapit sa kanya ang babae. Iyon ay Black Rose. Dumating siya sa Central City. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, nakumpirma na niya ang lokasyon ni Mark. Desidido siyang patayin si Mark. Nang aaksyon na sana siya, napansin niya si Brenda. Ang Black Rose ay karaniwang walang malasakit sa mga ganitong sitwasyon. Ito ay wala sa kanyang negosyo pa rin. Gayunpaman, nagpasya siyang iligtas si Brenda dahil siya ay isang babae. Ayaw niyang may babaeng iniinsulto ng ganito. Pangalawa, napansin niya ang potensyal ni Brenda. Si Brenda ay malupit at makasalanan. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya iniligtas ni Black Rose. Kung wala ako, pinapahiya ka ng lalaking ito ngayon. Ang mahahabang binti ni Black Rose ay tila nakakaakit sa bawat hakbang niya. Takot pa rin si Brenda. Pero pumatay ka. Ibig mong sabihin hindi nakita dapat niligtas. Walang ekspresyon si Black Rose. Hindi, karapat-dapat siyang mamatay. Salamat sa pagligtas mo sa akin, sabi ni Brenda. Ma'am, anong ginagawa mo? Sobrang galit ka kay Mark, no? Diretsyong sabi ni Black Rose. I hate him. I can't wait to see him die. Galit na galit si Brenda. Naisip niya ang sandaling nakiusap siya kay Mark at kung paano siya nananatiling walang malasakit sa buong panahon. Napakalupit na tao. Well, ito ang dahilan kung bakit kita niligtas, sabi ni Black Rose. Ma'am, gusto mo ring patayin si Mark diba? Matapang na lumapit si Brenda kay Black Rose. Ang banyagang babaeng ito ay halatang tinulungan siya, kaya ano ang dapat ikatakot ni Brenda? Oo, gusto ko siyang patayin. Malamig na sabi ni Black Rose. Pinuprotektahan siya ni Leona sa lahat ng oras, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Black Rose na kumilos. Maaari kitang tulungan kung gayon, sabi ni Brenda. Ikaw ay napakatalino. Tumingin ulit si Black Rose kay Brenda. Akala niya ay bata pa ang babaeng ito ngunit mapanlin lang. Si Brenda ay mas malupit kaysa sa Black Rose noong siya ay nasa edad ni Brenda. Salamat ma'am, sabi ni Brenda. Nararamdaman niya na ang dayuhang kagandahang ito ay hindi normal na tao. Siya ay tila isang malaking tagapagtaguyod para kay Brenda.
Dahil nasaktan niya ang pamilya Champ, kailangan niyang humanap ng tagapagtanggol para protektahan siya. Si Brenda ay isang matalinong tao na alam kung kailan ang tamang oras at kung ano ang tamang gawin. Bigla niyang naisip, in order to keep this backer and to protect myself, other than going along with her will, I could also do other things secretly. I could take photos of her secretly, just like what I did to Cheryl. With that, kaya ko siyang takutin sa mga kritikal na sandali. Ipinagmamalaki ni Brenda ang kanyang ideya na unti-unting nakatanim sa kanyang puso. Kung alam ni Black Rose ang plano ni Brenda, hindi niya hahayaang mabuhay si Brenda. I can make you powerful. Are you willing? Sabi ni Black Rose. Si Brenda ay masyadong mahina, ngunit ang isang malupit na batang babae ay magiging isang mahusay na mamamatay pagkatapos ng ilang pagsasanay. Kung tutusin, biniyayaan si Brenda ng magandang mukha at magandang figure. Madali niyang maakit ang mga lalaki. Ito ay magiging isang napakakapakipakinabang na taktika para sa isang mamamatay tao. Maaari siyang maging katulong ni Black Rose sa hinaharap. Isa pa, kailangan niya talaga ng katulong kung gusto niyang patayin si Mark. Oo, payag ako. Higit sa payag si Brenda. Ayaw na niyang mabugbog ulit. Kung magiging kasing lakas siya ng kagandahang ito, siguradong magiging mga laruan niya ang lahat ng lalaki sa kanyang WhatsApp. Okay, mula ngayon, itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa iyong mga miyembro ng pamilya, kaibigan, kamag-anak at lahat ng kilala mo, sabi ni Black Rose. Sige, gagawin ko. Hindi kailanman mangangahas si Brenda na sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang kinaroroonan dahil kailangan niyang magtago kay Cheryl. Sumunod ka sa akin, sabi ni Black Rose. Sige, mahigpit na sinundan ni Brenda si Black Rose mula sa likuran. Napansin niya ang mga bahid ng dugo sa kanyang damit, natakot siya. Kailangan ko silang linisin, naisip niya sa sarili. Pinalik ni Brenda ang tingin sa lalaking nasa sasakyan at nginisyan, "You bastard, how dare you touch me? Now it's your end." Matapos maglakad ng ilang distansya, sumakay silang dalawa sa isang sports car at nagmaneho papunta sa isang ordinaryong hotel. Matatagpuan sa isang liblib na lugar ang hotel na dating tinutuluyan ni Black Rose nang dumating siya sa bansa. Doon ka sa kwarto ko matulog. Call me if you need anything, malamig na sabi ni Black Rose. Ma'am, pwede ba kitang matulog sa iisang kwarto? Natatakot ako, naaawang sabi ni Brenda. Dito ka mag-isa, kumunat ang noo ni Black Rose. Napaluha si Brenda at sinabing, "Ma'am, tignan niyo po ako. Nabugbog po ako ng husto. Ang sakit-sakit po. Takot na takot ako sa babaeng yon. Baka hanapin niya ako. Pwede bang manatili na lang ako sa inyo? Magdamag ka. Please." Malamig na sagot ni Black Rose, "Sinabi ko na sa iyo habang papunta ka rito na sasanayin kita na maging isang mamamatay tao. Kung wala ka man lang lakas ng loob, paano ka magiging isa? Hindi ka ba kumpiyansa? Ngayon lang. Please, just for tonight? Okay. I won't bother you tomorrow. I'm just afraid, I was almost." Hindi mapigil ang umiyak si Brenda. Kawawang babae. Ilang segundo siyang tinitigan ni Black Rose at sinabing, "Okay, mamayang gabi lang. Simula bukas, may 3 araw ka na. Kung hindi mo mapatunayan na kapakipakinabang ka sa akin, papatayin kita." Ayaw ni Black Rose na may magpapabagal sa kanya. Susukol siya kay Brenda kung hindi makakapag-perform si Brenda. Ito ay isang pagkakamali na hindi kailanman gagawin ni Black Rose bilang isang mamamatay. "Okay, hindi kita pababayaan, ma'am," seryosong sabi ni Brenda. "Pasok ka." Pinuksan ni Black Rose ang pinto at pumasok sa kwarto. Habang pinupunasan ni Brenda ang kanyang mga luha, may nakatagong pangungutya sa kanyang mukha. "How dare you be so fierce to me? Let's see how differently you would act once I took photos of you." Kabanata 475. Tinundan ni Brenda si Black Rose sa kwarto. Nagtataka siya kung bakit mabango ang amoy ng kwarto ni Black Rose. Logically, bilang isang mamamatay, magkakaroon siya ng mabahong amoy ng dugo, ngunit wala. Kakaiba ang naramdaman ni Brenda. Ilang araw nang nananatili sa kwarto si Black Rose. Dahil isa itong tagwan, walang maluho sa silid. Isang kama lang ang nasa kwarto. Iyon ang magiging pinakamahusay. Mas magiging maginhawa para kay Brenda na kumuha ng litrato dahil walang ibang mga silid.
Malinis at maayos ang silid. Maganda ang pamumuhay ni Black Rose kahit na siya ay isang mamamatay tao. Ano ang gusto mong kainin? Walang pakialam na tanong ni Black Rose. Kakainin ko kung ano ang niluto mo, ma'am, mahinang sabi ni Brenda. Nagluto si Black Rose. Ang Black Rose ay mula sa Estados Unidos, sa makatuwid, maaari siyang gumawa ng mga simpleng lokal na pagkain ng kanyang bansa. Taglit na laminggalinga si Brenda, saka nagsimulang tumitig kay Black Rose, na nagluluto. May perpektong katawan si Black Rose. Naiinggit si Brenda. Bakit napaka-perpekto ng figure ni Black Rose? Maya-maya ay nagluto ng hapunan si Black Rose at sabay silang kumain. Pagkatapos, nag-shower si Black Rose. Siya ay mapagbantay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mamamatay tao. Naghihintay si Brenda. Lumabas si Black Rose sa banyo ngunit hindi siya nagpalit ng pijama. Nabigo si Brenda, ngunit naunawaan niya na hindi posibleng matulog si Black Rose na nakapijama dahil maaari siyang harapin ang panganib anumang oras. Tiyak na magsusuot siya ng damit na maginhawa para sa kanya upang makatakas anumang oras. Nakasuot ng masikip na damit si Black Rose. Gayunpaman, paano kukunan ni Brenda ang mga larawan? Inis na inis si Brenda. Pumunta siya para maligo. Nilinis niya ng maigi ang sarili dahil umaagos na sa katawan niya ang dugo ng lalaki. Paglabas niya, nakita niyang sinusuri ni Black Rose ang baril niya at patuloy niya itong hinawakan. Hahawakan ba niya ang baril habang natutulog sa gabi? Sa sofa ka matutulog, turo ni Black Rose sa sofa. Tige, tinunod naman ni Brenda. Umiga siya sa sofa at natulog. Maya-maya, narinig ni Brenda ang paghinga ni Black Rose na nakatulog. Gayunpaman, nang-ahas si Brenda na hindi gumalaw. Sa sandaling iyon, nagpaplano si Brenda na pumuslit para alisan ng takip ang kumot ni Black Rose, tulad ng ginawa niya kay Cheryl noong huling pagkakataon. Mas naging madali kay Cheryl sa huling pagkakataon dahil ang kumot lang ni Cheryl ang kinailangan ni Brenda dahil nakasuot ng pijama si Cheryl. Halatang iba na sa pagkakataong ito kay Black Rose. Black Rose ay sa kanyang karaniwang damit. Napakahirap para kay Brenda na kumuha ng litrato. Pagkatapos ng lahat, ang Black Rose ay sobrang alerto. Paano kaya tanggalin ni Brenda ang damit ni Black Rose nang hindi niya nalalaman? Hindi nang ahas si Brenda na makipagsapalaran, gayunpaman siya ay hindi mapakali. Kailangan niyang makuha ang ilan sa mga sikreto ni Black Rose. Palihim niyang ipinihit ang ulo at bumaba sa sofa nang hindi nagpakita ng balak na kunan ng litrato. Sa halip, naglakad siya papunta sa kama at mamulong, "Ma'am, pwede po ba akong matulog sa kama? Medyo nilalamig po ako." "Hindi," sagot ni Black Rose na hindi nagmulat ng mata. Inis na inis si Brenda. Hindi pa talaga nakatulog si Black Rose. Kung si Brenda ay nagsiwalat ng kubrekama ng palihim para kunin ang mga larawan ni Black Rose, malamang na nabaril na siya noon. Kailangang mag-isip ng ibang paraan si Brenda. "Anong ginagawa mo? Bilang isang killer, bawal kang maghubad ng damit kapag natutulog ka sa gabi. Naiintindihan mo ba?" Biglang ibinuka ni Black Rose ang malaki niyang asul na mata. Nagmura si Brenda sa kanyang puso, ayoko rin silang tanggalin. Ang kakulangan sa ginhawa habang natutulog ang pangunahing alalahanin, at ginawa ko ito upang hayaan kang gawin din ito. Napaisip si Brenda. "Yes, ma'am." Walang choice si Brenda kundi isuko ang ideya. Gayunpaman, ito ay para lamang sa gabi. Nagpasya si Brenda na tiyak na makakahanap siya ng isa pang pagkakataon. Masunaring bumalik si Brenda sa sofa. Nakatulog si Brenda sa pagkataranta. Hindi na niya namalaya na madaling araw na. Gayunpaman, nang marinig niyang tinawag ni Black Rose ang kanyang pangalan, nagising si Brenda, kinusot ang kanyang mga mata. "Simula ngayon, sisimulan ko na ang iyong pagsasanay. Kailangan mong gumising ng alas 5 tuwing umaga." Malamig na sabi ni Black Rose. Oo, nais din ni Brenda na mapabuti ang sarili. Bigla niyang naramdaman na bagay sa kanya ang pagiging isang mamamatay tao. Kung siya ay kasing lakas ng Black Rose, muli siyang magpapakita sa harap ni Mark. Matatakot kaya si Mark sa kanya? Siguradong magpapanik siya kung alam niyang kaya siya nitong patayin. Masaya ang pakiramdam ni Brenda sa pag-iisip niyan. Kailangan niyang maghiganti kay Mark. Dapat niyang ipaalam kay Mark na kailangan niyang pagbayaran ng halaga para sa pagiging basto sa kanya noong nakaraang araw. Tumayo si Brenda, naghilamos at lumabas kasama si Black Rose.
Inilabas ni Black Rose si Brenda at si Nanay sa isang abandonadong gusali. Pagod na pagod si Brenda. Bibigyan ng sampal o sipa ni Black Rose si Brenda tuwing huminto siya sa pagsasanay. Tinamaan ng malakas ni Black Rose si Brenda at hindi man lang naawa. Nagalit si Brenda, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Nakasunod lang siya, pero tumindi ang kagustuhan niyang kunan ng litrato si Black Rose. Dapat niyang makuha ang mga sikreto ni Black Rose. Kailangan ko siyang kuhanan ng litrato. Samantala, biglang nakatanggap ng tawag si Black Rose. Nakasimangot na sagot niya dito. Ito ay isang misyon. Tinabi ko na ngang hindi ako magmimisyon kamakailan. Ilang beses mo ba akong gustong ulitin? Oo, ano? $15 million bilang reward. Nasa malalim na pag-iisip si Black Rose. Ang misyon ay medyo simple. Malamang kalahating araw lang ito kaya pinag-iisipan niya ito. Okay, ipadala mo sa akin ang impormasyon. Ibinaba ni Black Rose ang telepono. Maya-maya, natanggap ni Black Rose ang impormasyon. Pinindot ni Black Rose ang dokumento at tiningnan ito saglit, saka walang pakialam na sinabihan si Brenda, mag-isa kang mag-practice. Hintayin mo ako dito sa alas 7 ng gabi. Ibabalik kita. Kunin mo. Nakuha ko. Napabuntong hininga si Brenda. Umalis si Black Rose. Agad na nagmura si Brenda, ngunit hindi siya nagpapahinga at nagpatuloy sa pagsasanay at pagsasanay. Nalungkot lang siya na patuloy siyang sinasaktan ni Black Rose, ngunit alam niya na ang pagsasanay na ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya. Sa madaling salita, kaya niyang palakasin ang sarili niya at hindi siya kayang aibuli ng iba. Matalino si Brenda dito, tiyak na magsusumikap siya. Nagpatuloy si Brenda sa pagsasanay hanggang sa gabi. Nagpakita si Brenda ng matinding pagtitiyaga tungkol dito. Siya ay pagod at gutom, ngunit hindi siya nagpapahinga at nagpatuloy sa pagsasanay. Biglang may nakita siyang tao sa dilim. Nakahinga siya ng maluwag. Bumalik si Black Rose. Tumakbo siya, buti na lang nakatikip si Black Rose sa dibdib niya. Nabaril ba siya? Oo, noong si Black Rose ay nasa misyon ngayon, sa pinakakritikal na sandali, ang kabilang partido ay talagang nagpasya na mapahamak kasama niya. Hindi niya nakita iyon pagdating. Kaya naman, binaril si Black Rose. Ma'am, nagulat si Brenda. Ito ang pagkakataon niya. Bumalik ka, walang pakialam na sabi ni Black Rose. Siya ay malubhang nasugatan. Kinailangan niyang bumalik at siya mismo ang kumuha ng bala. Okay, ma'am, tulungan ko po kayo, nagkusa si Brenda. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Black Rose na makalapit si Brenda sa kanya. Talagang tumanggi siya. Agad na umiyak si Brenda. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at puno ng pag-aalala, Ma, huwag po kayong mamatay. Kung mamatay po kayo, ano po ang gagawin ko? Hahanapin po ako ni Cheryl. Hayaan niyo po akong mag-aalaga sa inyo. Magaling talaga umarte si Brenda. Naisip ni Black Rose, oo, ayaw ni Brenda na may mangyari sa akin sa ganoong sitwasyon. Higit pa rito, hindi ako komportable na maabot ang tama ng baril. Sige, masaya si Brenda. Tinulungan niya si Black Rose pabalik at hinubad ang kanyang damit. Paanong ang sugat na ito ng baril ay nakakadiri? Nakaramdam ng pagkahilo si Brenda. Ma'am, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Brenda. Ibinigay ni Black Rose kay Brenda ang isang punyal at sinabing, sunog ito hanggang sa mamula, at pagkatapos ay hukayin ang bala para sa akin. Nagulat si Brenda. Hindi ba masakit iyon? Hindi na masyadong nag-isip si Brenda at ginawa niya agad ang sinabi ni Black Rose. Gayunpaman, kusa niyang idiniin at hinalo ang sugat gamit ang punyal. Nagkunwari siyang umiiyak na kinakabahan at sinabing hindi niya mahanap ang bala. Pawis na pawis si Black Rose. Biglang sinamantala ni Brenda ang pagkakataon at hinukay ang bala. Napawungol si Black Rose sa sakit at namumutla ang mukha. Ma'am, you rest well. Sa sofa ako matutulog ngayon, umiiyak na sabi ni Brenda habang tinatalya ng sugat. Napatingin si Black Rose kay Brenda. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa baril. Gayunpaman, ipinikit ni Black Rose ang kanyang mga mata. Si Brenda ay nakakaramdam ng kasiyahan. Matyaga siyang naghintay hanggang hating gabi. Pagkatapos ay tinawag ni Brenda si Black Rose, Ma'am. Oo, napakalupit ng aksyon ni Brenda kanina na kahit si Black Rose ay hindi nakayanan ng sakit at hinimitay pansamantala.
Matalino si Brenda para samantalahin ang pagkakataong ito. Ma'am, mabangis ang magandang mukha ni Brenda. Walang malay si Black Rose. Humisi si Brenda, tahimik na inilabas ang kanyang telepono at binuksan ang camera. Forget what they doing, keep on doing.